Mm. Opo. Kapag gutom po yung isang tao, no, mahirap talaga mag-isip at saka nanghihina po tayo. So kapag sinabi natin gutom, hindi lang po ito in terms of calories or energy, no? Kasi kailangan din natin ng ibang sustansya upang makapagtrabaho ng maayos o sa mga bata makapag-aral at gawin yung iba-ibang gawain natin araw-araw. Yung tinatawag nating pandawid gutom, yung hindi to yung programa po yung tinatawag nating pantawid gutom, halimbawa noodles, tinapay o biscuit, ito nakakapagbigay po ito ng energy o calories na kailangan din ng katawan natin. Pero hindi lang po ito yung kailangan din natin ng protina, kailangan din natin ng vitamina o mineral. So kapag kulang po ang kinakain ng isang tao, so kung halimbawa puro energy lang pero kulang siya sa sustansya, so mababa yung productivity ng isang tao o sa mga bata naman, mas nahihirapan silang intindihin yung kanilang mga aralin. At hindi lang po in terms of productivity, no, ang nawawala kapag gutom yung isang tao. So, mas prone din kasi tayo sa sakit. So, kapag nagkakasakit, additional burden ito sa ating economy. So, mababa na yung productivity, mas madali pang magkasakit yung mga tao. Meron pong ginawang pag-aaral yung FNRI at Save the Children noong 2015. So, medyo matagal na ito. Pero, ito, dito po kasi tinignan yung cost of hunger sa mga bata. So, base po dito, yung cost of hunger, no, kapag hindi natugunan yung gutom sa mga bata, around 166 billion pesos yung lost income due to lower educational attainment ng mga bata and around 160 billion naman yung lost productivity due to premature mortality. So, ang laki nung nawawala kapag hindi natin natutugunan yung gutom simula pa lang sa pagkabata. Kasi paglaki nila, mas nagiging mababa na din yung productivity po nila. At mas, ayun nga, nabanggit ko kanina, mas prone na din sa pagkakasakit kapag gutom yung isang tao.